Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw ho ng linggo. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man ho kayo naroon. Nagbabalik hong muli ang aking YouTube channel na Eric's Vlog. At sa araw ho na ito ay ibabahagi ko naman isang magandang bayan ho sa Batangas na kung saan ho ay pupunta naman tayo sa lugar ho ng ika-4 na distrito ho ng Batangas. Ito hong aking tinutukoy na bayan ho sa ika-4 na distrito ay walang iba ho kundi itong hong bayan ng Ibaan, Batangas. Sino ho ang nakapunta dito ho sa bayan ho ng Ibaan, Batangas. So yan ho ang ating pag-uusapan, itong bayan ho ng Ibaan, Batangas. Ito ho ay nasa ika-4 na distrito po ng Batangas at malapit ho ito sa Batangas City, San Jose. Yan ho ang malalapit na lugar dyan. Ay ari naman ho yung ilan ho sa mga istruktura na makikita ho sa bayan ho ng Ibaan, Batangas. Yan hong isang historical na simbahan ho dyan. Nandyan din ho yung public market. Yun hong munisipyo nila. At nandyan din ho yung larawan ng isa ho sa busy hong kali ho dyan ho sa bayan ng Ibaan, Batangas. Isa ho sa pinagmamalaking produkto ho ng Ibaan, Batangas ay ito pala hong kanilang kulambo o mosquito nets, kumbaga ho sa Ingles. So ito hong kulambo ay talagang kilalang kilala ho dyan at quality. Sa katunayan ho, yung isang kulambo ay pag pumasok kayo sa loob ay 10 ho ang kasya. Pwede yung matulog ang 10. Yun nga lang ho, nakatayo. So joke lang po. So yan ho, yung kulambo na pinagmamalaki ho ng Ibaan, Batangas. So sila ho ay tinatawag na Kulambo, Capital of the Philippines. So kung kayo po ay mapapadpad sa Ibaan, Batangas, bumili po kayo ng kulambo at sigurado pong napakaganda. Talagang may pagmamalaki ho itong kulambo na talagang ginagamit ho ito ng mga Pilipino. Isa pa ho sa pinagmamalaki ng Ibaan, Batangas ay ito hong tinatawag nila na woven textile o yung mga hinabi hong tela. So ngayon ko lang napag-alaman na meron pala ho pala niyan. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa Bigan, Ilocos Sur para bumili ng mga hinabing tela o mga kumot. So meron ho dyan sa Ibaan, Batangas. So kung sino man ho makapunta dyan ay bumili ho kayo nitong mga woven textiles ho na ito at sigurado ho makatutulong pa tayo sa ating mga kababayan ho dyan ho sa bayan ng Ibaan, Batangas at sa kabuuan ho ng lalawigan ng Batangas ay makatutulong po tayo sa ekonomiya. Ang isa pa po sa mga produkto na pinagmamalaki ho dyan sa bayan ho ng Ibaan ay ito hong tinatawag nilang tamales. So ito ho yung kakanin na masarap ho na yari ho sa glutinous rice at talaga hong dinadayo ito hong tamales na nakabalot ho sa dahon po ng saging. So kung kayo ay pupunta sa Ibaan, Batangas, maganda po matikman nyo itong tinatawag ho nilang tamales. At bukod ho dyan ay pinagmamalaki din ho nila yung liempo. Marami din po palang mga liempo po dyan. Katulad po nitong inihaw na liempo ay kilalang kilala rin ho sa bayan ng Ibaan, Batangas. Isa din po sa kilala ang bayan ng Ibaan, Batangas ay ito pong tubo o sugarcane. At ayon po sa mga nabasa ko ay gumagamit na sila ng mga bagong teknolohiya para po sa pag-ani ng mga nakatanim pong mga tubo dyan po sa bayan ng Ibaan, Batangas. So napakaganda po nito at talagang magiging productive ang kanilang pag-ani po sa pagtatanim
ng tubo. So ito po ang isa sa mga pinagmamalaki po ng Ibaan, Batangas, itong tubo o sugar cane. Ang Ibaan, Batangas po ay kilala din sa pagkakaroon ng cultural traditions o yung mga street festival. At sa katunayan, meron po silang sineselebrate dyan kung tawagin nila ay Les Colyembo. So ito ho'y ginaganap tuwing February 11 to celebrate po yung kanilang founding day. Ito pong tinatawag nilang Les Colyembo. At ito po ay, ang kahulugan nito ay tamales, kulambo, habi, liempo, at yun pong pinagmamalaki nilang tubo. So dyan po pala galing yung salitang Les Colyembo na ginaganap po sa Ibaan, Batangas. Ito naman ho yung simbahan ho na tinatawag hong Archdiocesan Shrine and Parish of St. James the Greater. Ito ho, personal kong napuntahan ho na ito, at yun hong altar na yon ay napicturean ko ho yan nung ako'y napadaan. Kasama ko ho yung aking isang anak nung ako ho ay nagpunta sa bayan ho ng Rosario. So dito ho ako napadaan at nakita ko ho personal ang kagandahan ho ng simbahan. So kung kayo ho'y magagawi dyan sa Ibaan, Batangas, ay pumunta po kayo dito at manalangin. Ito hong nakaraang February 11, 2025 ay nagdaos ho ang bayan ng Ibaan, Batangas ng ika-193 taon ho ng kanilang founding anniversary, at may mga aktibidades hong mga nangyari ho dyan ho sa bayan ng Ibaan, Batangas sa pag-celebrate nga ho nila ng ika-173 anibersaryo. At ito hong nagdaang February 9, 2025 ay nagkaroon ho ng Padjak Tres Criterium Cycling Race na kung saan ho ay may iba't ibang klase ho ng palaro o cycling race para po sa mga sikilista o yung mga nagbabike po dyan po sa bayan ng Ibaan, Batangas. Ayan ho, makikita nyo, marami ho ang nakilahok dyan ho sa activity na yan na pinangunahan po ng mga opisyalis ho dyan ho sa bayan ng Ibaan, Batangas. Ay meron din hong ginanap na cultural night dyan ho sa pag-celebrate ho ng kanilang ika-173 anibersaryo ho ng bayan ho ng Ibaan, Batangas. So iba't ibang activities ho ang kanilang ginawa dyan. Isa pa ho dyan yung Festival of Talents kung saan ho ay nagkaroon ng quiz bee para po sa mga kabataan po dyan po sa bayan ng Ibaan, Batangas. Nagkaroon din ng Ibaan Health Caravan dyan ho sa Ibaan, Batangas sa poblasyon, na kung saan ho ay merong libreng konsultasyon o pag-check up po sa mga tao po dyan sa bayan ho ng Ibaan, Batangas. So ayan ho ay ilan lang din ho sa mga activity po na kasama para po sa pag-celebrate nga nila ng ika-193 founding anniversary ho. Bukod pa ho dyan ay nagdaos din sila ng Ibaan Agritourism Trade Fair Competition. Ayon ho sa kasaysayan, ang Ibaan, Batangas o yung salitang Ibaan ay nanggaling ho sa salitang iba tree. Yung iba tree ho ay parang kahalintulad din ho ng puno ho ng kamyas o yung kalamyas na tinatawag ho sa lalawigan ho ng Batangas. Ang bayan ho ng Ibaan, Batangas ay dati hong barangay o baryo lang ho na parte ng town of Batangas nung hindi pa po Batangas City ang bayan ho ng Batangas o ang Kapitolyo. Ang Ibaan ho ay humiwalay sa
parte ho ng Batangas at ito ay founded noong February 11, 1832. So kung bibilangin nyo ho, hanggang ngayong 2025 ay 193 years na po ang bayan ho ng Ibaan, Batangas. Ang bayan ho ng Ibaan, Batangas ay under po ng Calabarzon Region at katulad ho ng aking nasabi kanina, ito ho ay nakapaloob sa distrito ho ng ika-4 na distrito. Pagdating naman sa income class, ang bayan ho ng Ibaan, Batangas ay nasa second municipal income class. Ang bayan ho ng Ibaan, Batangas ay meron hong 26 na barangay, katulad din ho ng bayan ng San Luis. Parehas po sila, 26 din po ang barangay sa bayan ho ng San Luis. Ayon po sa 2020 census, ang total population po noong 2020 ng Ibaan, Batangas ay nasa 58,507. So ngayon ho, malamang ay mahigit 60,000 na ho ang population ng bayan ho ng Ibaan, Batangas. Pagdating naman sa electorate o yung mga nakarehistro po na botante diyan sa Ibaan, Batangas, noong 2022 ayon po sa COMELEC ay nasa 40,736 po ang botante diyan po sa bayan ng Ibaan, Batangas. Ang kasalukuyan pong alkalde at vice alkalde ho diyan sa bayan ng Ibaan, Batangas ay itong si Mayor Ederlyn Joy Salvame at ang vice alkalde po diyan ay si Juby Mendoza at sila po ay nahalal noong 2022 at magtatapos po ang kanilang termino ngayong Hunyo 2025. So sila pong dalawa ang kasalukuyang pinakamataas at pangalawang pinakamataas na opisyal ho dyan sa bayan ng Ibaan, Batangas. Pag-usapan po natin kung sino po itong si Mayor Joy Salvame at saan po ito nagmula at yung kanya pong political career dyan po sa bayan ng Ibaan, Batangas. So pag-usapan po natin itong si Mayor Joy Salvame. Ayon po sa aking pagsasaliksik, ito pong si Mayor Ederlyn Joy Salvame ay hindi po tubong taga Ibaan mismo. At siya po ay dating Chief Operating Officer po ng Ibaan Electric Corporation na siyang nagsusupply ho ng power supply ho dyan sa bayan ho ng Ibaan, Batangas. So yan ho ang kanyang posisyon bago pa ho siya pumasok sa larangan ho ng politika. Ayon po sa aking pagre-research noong August 1, 2010, yung lahat po ng shares ng Ibaan Electric Engineering Corporation ay naibenta po at naisalin ho sa pamilya po ni Mayor Ederlyn Joy Salvame. So bago pa ho ito pumasok sa politika ay sila po ang nagmamay-ari ng Ibaan Electric and Engineering Corporation. Noon naman pong October 2014, sa pag-comply po nila sa bagong policy po ng Security Exchange Commission, ang pangalan pong Ibaan Electric Engineering Corporation ay napalitan po sa pangalan na Ibaan Electric Corporation. So yan po ang naging pangalan ng nagsusupply po ng power supply dyan po sa bayan ng Ibaan, Batangas. Ayon din po sa isang article na aking nabasa ay sinabi po ni Mayor Joy Salvame na nung una po ay talagang na-inlove siya sa bayan po ng Ibaan, Batangas bago pa ho siya sumabak ho sa mundo ng politika ho dyan sa bayan ho ng Ibaan, Batangas. Sinabi rin po ni Mayor Ederlyn Joy Salvame na noong siya ay naroon pa sa Ibaan Electric Corporation ay nakaranas na siya ng mga
problema, kaya yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit tuluyan siyang sumali sa mundo ng politika. At noong 2016 ay sumabak ho sa unang pagkakataon itong si Mayor Joy Salbame bilang vice alcalde po ng Ibaan, Batangas, at siya po ay nagwagi laban po kay Sixto Yabyabin na may kalamangan po na mahigit 2,000 mahigit ho. Nakakuha ho si Mayor Joy Salbame ng 15,339 votes po. At nung taong 2019 ho, ang mayor ho nung panahon na yon ay si Juan Torreja. Subalit siya ho ay term limited na, kaya ang pinalaban ho niya ay si Artemio Chua. So yun ho ang nakalaban ni Ederlyn Joy Salbame ho, na siya ho ay tumakbo na bilang mayor ho ng Ibaan, Batangas noong 2019. Kaya ang naging resulta ho ay konti lang ho ang naging kalamangan niya ho dito ho kay Artemio Chua noong 2019, kaya siya ho ang nagwagi doon ho sa Alala noong 2019 sa Ibaan, Batangas. At noon naman pong 2022 election ay muli hong sumabak sa pagka-mayor ho itong si Ederlyn Joy Salbame, na nakalaban po niya dyan si Cesar Marasigan, at muli pong nagtagumpay si Mayor Joy Salbame na nakakuha ng 23,480 votes laban po kay Cesar Marasigan na nakakuha lamang ng 11,430 votes. So nangyari po, wagi po sa pangalawang pagkakataon po itong si Mayor Ederlyn Joy Salbame sa bayan ho ng Ibaan, Batangas. At sa pagiging vice alcalde po na labanan noong 2022 ay nanalo po itong si Vice Mayor Juby Mendoza laban po sa nakaupong si Soc Arellano. Noon pong 2022, si Juby Mendoza po ay nakakuha ng mahigit 22,000 po na boto. At sa darating po na eleksyon, May 12, 2025, ay hindi na po muling lalaban sa pagka-mayor itong kasalukuyang nakaupo na si Joy Salbame. Subalit ang kanyang pinalaban po dito ay si Jane Jasmine Casas. So yan po ang katandem po niya para lumaban ng mayor, itong si Jane Casas, at ang kasalukuyang mayor po na si Joy Salbame ang magiging vice mayor. So ito pong dalawang ito ang magkatandem ngayong darating na May 12, 2025 election. Subalit ano ho ang magiging laban naman ho ngayon ng nakaupong Vice Mayor na si Juby Mendoza? Ayon ho sa COMELEC, itong si Vice Mayor Juby Mendoza ng Ibaan, Batangas ay lalaban muna ho na konsihal dyan ho sa bayan ng Ibaan, Batangas. Ayon ho sa COMELEC, ito hong tatlong personalidad na ito ang maglalaban-laban ho sa pagka-mayor o alkalde ho sa bayan ng Ibaan, Batangas. So una na ho dyan ay si Jane Jasmine Casas ho, na kapartido ho ni current Mayor Joy Salbame, at ang sunod hong mga kalaban dito ay ito pong dating mayor na si Artemio Boy Chua, at ang isa ho ay isang entrepreneur na nagpakilala ho na si Henry Perez. So sino nga ho ba itong si Jane Casas, at biglang siya ang lalabang mayor ho sa bayan ho ng Ibaan, Batangas? So base ho sa ating nasaliksik, ito ho ay talagang tubong Ibaan, Batangas sa barangay Talaybon, Ibaan, Batangas. At ito hong si Jane Casas ay siya rin ho ang nagmamay-ari ng Jasmine Construction Corporation. Itong Jasmine Construction Corporation, ang pagkakaalam ho natin, siya ho ang tumutulong sa mga construction hong ginagawa at mga development ho sa bayan ng Ibaan, Batangas. Katulad ho ng aking nabanggit kanina, ang kasalukuyan hong mayor ng Ibaan, Batangas ay lalaban ho sa pagka-vice alcalde, at ang kanya hong mga kalaban dito ay walang iba ho kundi si Marlon de Torres.
So isa lang ho ang kanyang mga kalaban dito at aalamin ho natin kung sino ba ho itong Marlon D. Torres na ito na makakalaban ho ng kasalukuyang mayor sa larangan ho ng pagka-vice alkalde sa bayan ho ng Ibaan, Batangas ngayong darating na May 12, 2025 midterm election. So sila pong dalawa maglalaban sa pagka-vice alkalde. Sa atin pong pag-research, ito pa lang si Marlon D. Torres na lalaban po ng Vice Mayor laban po kay current Mayor Ederlyn Joy Salbame ay siya po pala ang nagmamay-ari ng Omaru Game Farm, isa pong kumpanya na kung saan ay nag-aalaga po ng mga pangsabong ho na manok at ito ho ay nandyan sa isang barangay sa Ibaan, Batangas. Itong Omaru Game Farm na pagmamay-ari po ni Marlon D. Torres. So atin lang hong balikan ang 2025 election po sa Ibaan, Batangas. Sa larangan po ng pagiging mayor ay 3 hong personalidad ang pagpipilian ho ng mga taga-Ibaan, Batangas sa darating na May 12, 2025. Ito po ay si Jane Jasmine Casas, si Artemio Boy Chua at ito pong si Henry Perez. So yan po ang maglalaban-laban sa larangan po ng pagka-mayor dyan po sa bayan ng Ibaan, Batangas. At uulitin lang po natin, ito po naman ang pagpipilian ng mga taga-Ibaan, Batangas upang sila'y pumili ho ng bagong vice alkalde. Ito po ay sa katauhan ng kasalukuyang mayor na si Mayor Joy Salbame laban ho dito sa isang kalaban niya na si Marlon D. Torres. So yan ho ang pagpipilian ng lahat ng mga registered voters ho ng bayan ng Ibaan, Batangas. So hanggang dito na lang po muna muli ang aking vlog ho na may kinalaman ho sa bayan ho ng Ibaan, Batangas na kung saan ho ay napakadaming produkto ang pwede nating dayuhin dyan pag tayo ay may oras na pumunta sa bayan ho ng Ibaan, Batangas. At bukod ho dyan ay mga pagkain din na masasarap. At atin din hong isinilaysay ang kasalukuyang nangyayari ho sa larangan ho ng politika at sa mga nakalipas na taon ho. Dyan ho sa bayan ng Ibaan, Batangas, sabi nga nila ay iba ang Ibaan. Ayan po. So, Ibaan, Batangas po ang ating topic po ngayon. Sana po ay naibigan ninyo ang aking munting salaysay ho dito ho sa bayan ng Ibaan, Batangas. So, maraming salamat po sa inyong panonood.